Naniniwala ba kayo sa tinatawag nilang doppelganger? O yung mga spirito na gumagaya sa anyo ng isang taong nabubuhay pa? Ang sabi nila ay, ang pinakadelikado daw na ginagawa ng mga nilalang na iyon ay kapag nagpakita ito doon mismo sa taong ginagaya niya. Ang sabi pa ng iba, kapag nangyari ito, ay tiyak na mamalasin yung tao o kung hindi naman ay maaari itong mamatay. Sir Chris, 16 years old ako nang nangyari ito. Nakatira pa ako sa Marikina. May kalumaan na ang bahay namin dahil minana pa namin to sa aming lolo at matagal-tagal na din nang naitayo itong bahay na to. Madami na ding kwentong kababalaghan ang naipasa-pasa ng mga taong nanirahan dito. Ako si Michael at ito ang aking kwento. Dalawa kaming magkapatid, ako at si Ronron. Sa aming dalawa ay ako ang panganay. Nung nangyayari ang storyang ito, 12 years old pa lang si Ronron noon. 4 kaming nakatira sa bahay. Ako, ang kapatid ko, at ang mga magulang namin. Isa sa mga kababalaghan na naranasan namin ay kwento ng kapatid ko. Isang beses daw, nanonood siya ng TV at mula sa refleksyon ng TV ay nakita niya daw na dumaan ako sa likod niya. Nasa sala siya nito at nasa bandang likod naman ng kusina namin. Dire-diretso daw ako sa kusina. Tinawag niya daw ako upang magpakuha ng tubig ngunit hindi ko siya pinansin. Lumingon siya sa kusina upang ulitin ang sinabi niya. Nang bigla akong bumaba mula sa hagdan. Napatayo ito mula sa pagkakaupo at napaatras. Kitang-kita ko ang panginginig niya. Takot na takot siya nung mga oras na yun. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya at para siyang nakakita ng multo. Ang sagot naman niya sa akin ay, Kuya, may gumagaya sa'yo. Noong una ay hindi ko maintindihan ng ibig niyang sabihin pero nung ipinaliwanag niya na sa akin ang nangyari, aaminin ko Sir Chris, pati ako ay natakot na rin. Pangalawang storya. Maiksi lang ang kwento ko na ito Sir Chris, pero talagang para sa akin ay hindi ko na ito malilimutan. Ako si Jed, 32 years old na ako ngayon. Nangyari ito, may 5 taon na rin ang nakakalipas. Nag-swimming kami, ako at ang aking mga kaibigan, sa isang semi-private resort sa Batangas. 3 days and 2 nights kami doon. At umupa kami ng 2 kubo. Luma na ang disenyo nito pero air-conditioned naman ang loob. Pagpasok mo dito, makikita mo na agad ang 2 malalaking kama at isang lamesa na ginagamit sa pangkain at 3 mga upuan. Noong unang araw, na-enjoy lang namin ang pagsuswimming sa dagat at nag-inuman naman kami sa gabi. Ngunit, nung pangalawang gabi na ay dito na ako may naranasang kakaiba. Hindi na kami uminom nito. Sinulit na lang namin ang pagsuswimming dahil kinabukasan ay uuwi na din kami. Maaga ang luwas namin at mahaba-haba pa ang biyahe namin pabalik ng Caloocan. Mga bandang 1:00 ng madaling araw nang mangyari ito. Tulog na kaming lahat. Nang nanaginip ako na may matandang lalaki sa sulok ng kubo. Nakatayo ito sa may tapat ng pintuan. Nakatingin lang siya sa akin. Walang reaksyon ng mukha nito. Para lang itong nakatulala. Lubog na kulay itim ang paligid ng kanyang mga mata. Maitim siya ngunit maputla ang balat. Ang itsura niya ay parang yung taong makikita mo na sa loob ng kabaong pero ang kaibahan lang ay nakadilat ito. Nakasuot siya ng barong at ang pinaka nakakakilabot sa kanya ay wala yung pang-ibabang bahagi ng katawan niya. Sa makatuwid, kalahating katawan lang siya at nakalutang ito dahil kita ko na ang pader na nasa likod niya.
na kung saang dapat ay naandoon ang kanyang mga paa. Napadilat ako at agad akong napabangon. Ang inakala kong panaginip ay totoo pala. Dahil pagtingin ko sa sulok ay nakita ko siya doon. At ang sabi niya sa akin ay, "Dito ako namatay." At tila ba may galit sa kanyang boses. Nanlaki ang ulo ko sa takot. At hindi ako nakagalaw. Lumipas ang ilang mga segundo ay nakita kong unti-unting nabubura ang anyo niya sa dilim hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Nung mawala siya ay agad akong tumayo at tumakbo sa may bukasan ng ilaw. Ginising ko ang lahat ng aking mga kasama at ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Hindi pa ako nakontento dahil lumabas ako ng kwarto at kahit na alanganing oras na iyon ay nagpunta ako sa reception area. Nagtanong ako doon sa mga staff kung may nagmumulto nga ba sa kubo namin. At huwag silang mag-alala, hindi naman kami magrereklamo o ipagkakalat ang nangyari. Kaya hindi ko na rin papangalanan yung resort na to. Nagkatinginan lang sila at halos sabay-sabay na nagsabi na, "Si Mang Nanding yung nakita niyo, sir. Dati siyang katiwala dito." Napag-alaman ko din na doon nga namatay ang matanda. Sa kwartong tinutuluyan namin. Hanggang dito na lang, Sir Chris. Maraming salamat kung nabasa niyo itong aking sulat. Ikatlong kwento. Sir Chris, gusto kong ibahagi ang storya ko at sana ay mapili mo ito. Ako si Gina. Noong 2010, namasukan ako bilang isang kasambahay sa San Ildefonso, Bulacan. Ang naging amo ko ay si Ate Linda. Isa siyang guro. Ang trabaho ko doon ay maglaba at maglinis ng bahay. Nangyari ito nung unang araw ko sa trabaho. Gabi na nang dumating ako doon. Mga pasado 8:00 na rin yun. Sinabi ko sa amo ko na bukas ng maaga, sisimulan ko ng maglaba. Natuwa naman siya at itinuro niya sa akin kung saan ako pupwesto upang maglaba. Ito ay katapat lang ng kanilang CR. Hindi na kami masyadong nakapag-usap dahil medyo pagod na rin ako dahil mahaba ang aking ibinyahe. At siya naman ay tila ba hindi rin maganda ang pakiramdam. Pagkatapos kong kumain ay natulog na rin ako kaagad. Inagahan ko na ang aking gising. Wala pang 5:00 nang ako ay bumangon. Nagtungo na agad ako sa CR upang makapaghilamos sana. Ngunit, nakita ko na may pumasok na isang lalaki doon at isinara ang pinto. Naunahan niya ako kaya tumayo na lang ako sa tapat ng pinto upang maghintay. Baka hindi din naman magtagal yung lalaki doon. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas ay nakita ko na din si Ate Linda at lumapit ito sa akin. Ang sabi niya ay, "Oh, ang aga mo naman gumising. Anong ginagawa mo dyan?" Sumagot naman ako na magsi-CR sana ako kaya lang ay may nauna sa akin. Tinignan niya ako at tila ba nagulat siya sa sinabi ko. Ang sabi niya sa akin ay, "Naunahan ka? Nino?" Ang sabi ko naman sa kanya ay may lalaking pumasok doon at hindi pa nga lumalabas. Lumapit siya at binuksan ang pinto ng CR. Pagbukas nito ay madilim sa loob at wala ngang tao. Grabe ang kilabot ko nito, Sir Chris. Imposible na walang tao doon dahil nakita ko na may taong pumasok talaga at ang sabi ko sa kanya ay, "Ate Linda, hindi po ako nagsisinungaling. May lalaking pumasok dyan kanina." Natigilan si Ate Linda. Matagal bago siya nakakilos. Sinenyasan niya ako na tila ba gusto niya na sumunod ako sa kanya. Nagpunta kaming dalawa sa may sala at itinuro niya sa akin ang larawan ng isang lalaki. Ang sabi ko sa kanya ay, "Yun nga yung lalaki na nakita ko kanina na pumasok sa CR." Dito na ako nakaramdam ng labis at matinding hilakbot nang sabihin niya sa akin na si Hector yan. Asawa ko. 1 buwan pa lang nang mamatay siya. Sir Chris,
Sa palagay ko ay hindi pa matanggap ng asawa ni Ate Linda ang pagpanaw nito. Dahil sa loob ng 1 taon na pagtatrabaho ko doon, ay madalas ko siyang nakikita sa iba't ibang bahagi ng bahay na yun. Ika-4 at panghuling kwento ng gabi. Magandang gabi sa iyo, Sir Chris. Ako si Ella. Nais ko sanang ibahagi ang aking kwentong kababalaghan sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Nangyari ito sa akin noong taong 2019. Bago pa lang kami nito ng boyfriend ko na si Andrew. Sa katunayan, unang gabi ko pa lang matulog sa bahay nila nung mangyari ito. Si Andrew at ang lola niya lang ang nakatira doon sa bahay na inuupahan nila. Maaga kami natulog nung gabing iyon. At sa hindi ko may paliwanag na kadahilanan ay nagising ako ng madaling araw. Madilim dahil nakapatay ang ilaw noon at sa buwan lamang nagmumula ang liwanag na pumapasok sa bintana ng kwarto. Katabi ko si Andrew. Nasa kanan ko siya at magkaharapan kami. Mahimbing ang tulog niya kaya't ayokong maistorbo siya dahil lang sa pagkakagising ko. Alam ko kasi na maaga pa ang pasok niya mamaya. Kaya tumalikod ako sa kanya at dito na naganap ang isang nakakatakot na tagpo na hindi ko na makakalimutan. Pagharap ko sa kabilang banda ng kama ay may nakita akong isang batang lalaki sa may tabi ng Durabox nila. Nasa edad 3 hanggang 4 na taon iyon. Maputi siya at nakaayos ang buhok nito ngunit wala itong katawan. Oo, Sir Chris. Isang pugot na ulo ng bata na nakalutang sa dilim ang nakita ko. Ang nakakatakot pa dito ay nakatingin ito sa akin ng pailalim habang nakangiti. Tinitignan ko siyang mabuti. Takot na takot ako at tila ba hindi ako makahinga ng maayos. Napatunayan ko rin nagising ako dahil sa sobrang tahimik ng kwarto ay halos marinig ko na ang tibok ng puso ko na sobrang lakas ang pagkabog sa mga oras na yun. Dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko, nagulat ako nang bigla akong inalog ni Andrew sa balikat. Dahil nanginginig na pala ako noon, doon na biglang naglaho ang bata sa paningin ko at napaiyak na ako sa takot. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari at sinabi niya sa akin na bago daw sila tumira doon ay may naunang pamilya ang nanirahan doon ng matagal ngunit nagkasakit daw ang batang anak nito at doon mismo namatay. Sana ay naibigan niyo ang mga storyang ibinahagi namin sa inyo ngayong gabi. Para sa mas marami pang mga content na nakakatakot, pwede kayong pumunta sa aming YouTube channel, Takutan PH. Meron din kami mga horror short films at mga investigations. Kung mahilig kayo sa mga ganitong bagay ay isubscribe niyo na rin ang aming channel. Kung meron naman kayong mga storya na nais ninyong ipadala para mabasa namin dito ay magpadala kayo ng mensahe sa aming Facebook account, Takutan PH. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi.